na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Ready sa lifestyle check. Pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit? Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, madaling susanay na sila dyan. Nakalala ninyo? Alam na nila, kasabi nga nila, yung mga nagloko daw na mga kalalakihan. Kung dati nahuli niyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago ko, no? Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan magtago. Oh, alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganun din ang nakikita ko dito. Mga magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. Oh. So magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong, kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Oh, kasi nga, yun, hindi matatago. Yun. Tapos sasabihin nila, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw, ayo. ICI! Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the president. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Eto daw si Sandro Marcos. Naku po. May pinakamaraming insertion. Grabe. Bata pa lang, buwakan ng ina na kagad, ano? Grabe, bata pa lang talagang mana sa lolot sa tatay. Pambihirang buhay, ereo. Delicate siyang ganyan. Bata. Anong bata? Atabs, yun. Delikado yung mga ganyan mong galawan. Bata ka pa lang, pero sira na kagad ang political career mo. Delicate yan. Naku, eto nga, yan ang lumalabas sa balita ngayon. Alam mo, nakakapagtaka lang ha, nung si Saldico ang nagsalita dyan. Di ba? Naalala ninyo? Yung mga pingtae, yung mga kakampuet, at saka yung mga NPA na makakaliwa, medyo duda kay Saldico. Di ba? Na sinasabi niya na etong si Sandro ay may sariling insertion. Nagduda sila dun eh. Parang naku, hindi kami papayag dyan. Anything that would implicate Marcos, itong mga kakampuet at saka itong mga NPA na makakaliwa, ayaw nila nung kasi nga, dahil nga ayaw nila si VP Sara Duterte. Labo nila, no? Ang gulo nilang kausap, no? Pero iyan na ngayon na lumalabas sa balita. Naku, patay tayo dyan. Ito, pakinggi ha. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check. Ayan yung allocation. Naku po. Yan ang bagong pangalan ng pork barrel. Tandaan niyo, di ba? Sabi ng Supreme Court, ang pork barrel ay illegal. Tapos pinalitan nila na kung ano-anong pangalan, DAP, PDAP, insertion, ngayon allocation na. Grabe. Presidential Sun. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the Presidential Son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Ready sa lifestyle check. Pero hindi ready sa hair follicle test. Alam niyo kung bakit?
Hindi, para lamang po sa kaalaman ninyo. Kasi yung lifestyle check, madali naman itago ang pera eh. Madaling itago ang kayamanan, susanay na sila dyan. Nahalala ninyo? Alam na nila, kasabi nga nila, yung mga nagloko daw na mga kalalakihan, kung dati nahuli nyo yung mga boyfriend ninyo, tapos biglang nagbago ko, no? Ang sabi nila, hindi nagbago yan. Gumaling lang yan, magtago. Oh, alam mo, ganun din ang nakikita ko dito eh. Ganun din ang nakikita ko dito. Magaling lang sila magtago. Kayang-kaya na nila itago yan kasi nangyari na nga sa kanila yan, di ba? Nangyari na yan eh. Oh. So magaling na sila ngayon magtago. Alam na nila kung anong next step, kung anong gagawin para hindi ma-sequester yung kanilang mga kayamanan na tulad nung nangyari nung after the Marcos Sr. incident, di ba? So, ang tanong, kung ready pala sila dyan, bakit di sila ready sa hair follicle test? Oh, kasi nga, yun, hindi matatago. Yun. Nasa DNA na yun, hindi na mawawala yun. Kaya nga, ewan ko. I mean, kung eto kasi sinasabi nila, we will not, hindi kami papatol dyan sa ganyang klaseng mga hamon, di ba? Bakit itong lifestyle check, payag kayo sa hamon na to? Pero doon sa drug test, di kayo payag. Oh, di ba? Be consistent. Kung sinasabi nyo hindi kayo papatol sa mga nag-aakusa sa inyo, be consistent. Bakit dito okay lang kayo? Kaya alam na this, di ba? Alam na this. Representative Sandro, na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito yung si Congressman Sandro. Jiggy? Rizal, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos non-collected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag na Malacanang? Tama ka, Jiggy. Nasa 14 billion itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang Grabe, paliwanag no? dyan ni Undersecretary Claire Castro. So ito muna tayo ha. So ito ang pinaka may matinding itong sinasabi dito na allocation, di ba? Grabe. Ayan kita nyo yan, yung allocation na yan. Nababasa nyo ba yan? Ako hindi. Ako, babasahin natin yan ha. Ayan. 15.8 billion. Yan yung allocation. Ang lupit, yan ang total. Alam mo, mga kababayan, hindi hubiro. Baka kasi, alam mo eto marami sa ating mga kababayan, hindi na ho nila malubos maisip kung gaano kalaki yung billion. Sabi nga nila, yung mga nakaraan, naalala nyo yung kila Napoles, magkano lang yung pinag-uusapan doon, nalalaglag na tayo sa upuan noong time na yun. How much more yung ngayon? Times 5, times 10 ang ninanakaw. At ito, mga individual pa lang po ito, hindi pa totality ito Hindi pa total. Individual pa lang po yan sinasabi ng na di umano ay na ibigay o allocate sa kanila, sa distrito nila at ewan natin kung naipagawa o hindi. Basta ang sinasabi, napakalinaw ho dyan, yung allocation ay pork barrel at ito nga ang nangyayari ay pinakamalaking pork o allocation ay itong si Sandro Marcos. Kung kinulong natin yung mga involved doon kay Napoles, bakit dito hindi natin kayang ikulong? Kung yung kay Napoles kasi pinakulong yung mga kaaway lang, kalaban lang. Dito, sa tingin nyo, pakukulong ng presidente yung anak niya sa allocation? Kayo na mag-isip. Di ba? Kayo na mag-isip. Etong 14 million na foreign trips, yan diniscuss na natin kahapon. At syempre, alam mo naman, ang sagot ng napakagaling na opisyal ng bansang Pilipinas, tatawanan ka lang yan. Ito, pakinggan nyo muna ito kasi ito din yung tinawag naman silang pork barrel king. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda. Ayan ang pork barrel king, grabe. Tingnan mo, itsura pa lang Parang kakadala ng pyramid! Ba't ganyan itsura niya, Sorry hindi ko naman nilalait Walang kasamang panlait to Nagsasabi lang ako ng naoobserbahan ko. Pero itsura ng mga tomboy, na may NMAX. Diba? Ganyan itsura ng mga yun Sorry walang panlalait doon.
Okay? Inaano ko lang kasi baka mamaya, tomboy pala to, hindi natin alam. Ako nagtatanong lang ha. That is just a question. I'm not insinuating anything. I'm not insulting him. Para lang tama yung ano ko. Baka mamaya kasi tama lang yung ano ko, yung bagang pag-address ko sa kanya, 'di ba? Kasi baka magalit 'yan pag tinawag kong boy o ano, 'di ba? Hindi natin alam. Kaya nga ako nagtatanong lang ha. Pareho ba tayo ng obserbasyon? Tatanong ko lang yung mga audience natin na nanonood. Pareho ba tayo ng obserbasyon na parang mukhang tomboy si Sandro? Ako nagtatanong lang ha. Eto tanong lang. Seryosong tanong ito ha. Seryoso ito. Kasi baka mamaya may mali lang sa pananaw ko pagtingin ko. Diba? Report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Grabe. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo. Nako, ayun na naman siya. Kasalanan ni Duterte kung bakit malaking allocation nila. Sigurado tayo dyan, kasalanan ni Duterte yan. Alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula. Grabe, no? Ang tawag pa nila doon, ha? Sa ganong klaseng sistema, ito, nakita nyo yan? Grabe, no? Ayan, no? Ang tawag pa nila dyan, yung, ano ba yan? Ulitin natin, yung allocation budget calling for DPW8, ha? Baseline, Balance, Manage. BBM. Talaga, tangina. Yan ang tinatawag na kapalan na lang talaga ng muka. Proud pa. Ganun eh. Ayan na. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na Baseline, Balance, and Manage Formula. So, yung allocation o yung pork barrel na tinatawag ay tinawag nilang BBM. Putang ina. Sorry ha, sorry. Ayoko na magmura pero ito yung tinatawag na habang gumagawa ka ng kasalanan, proud ka pa. Habang alam mong may nangyayaring hindi tama. Dahil sabi na Supreme Court, bawal ang pork barrel eh. Alam mo nang mali, pero proud ka pa. Saan ka pa? Only in the Philippines. Sa ibang bansa, kinahihiya na pagka konting pagnanakaw lang eh. Alam nyo ba ito ha? Mga kababayan, makinig kayo mabuti. Ito, napanood ko talaga ito. Ito ay isa sa mga findings sa Japan. Okay? Sabi doon, bakit hindi nawawala yung mga cellphone pag ipapato? Kasi ganun doon eh. Gusto mo i-reserve yung seat mo? Halimbawa, papasok ka sa Starbucks at gusto mo i-reserve yung seat mo, iwan mo cellphone mo. Walang pipitik dyan unless nandyan ang mga Pilipinong opisyal ng gobyerno. Pero pag wala, walang pipitik niyan. Kasi iyang cellphone mo, isa sign of preserving that seat para pag bumili ka, hindi ka nakatayo, hindi ka nakakaistorbo. So, uupo ka ngayon. Ganun. Sa mga tanong ko nga sa mga Japanese friends ko, mga sacho natin dyan, sabi ko, bakit hindi pinipitik yan? Bakit, tapos sa taxi, pag may suklit, talagang kahit 100 yen, isosoli sa'yo yan. Diba? Kahit ganyan lang, isosoli sa'yo yan. At kahit sasabihin mo, no thanks, tatanggi yan. Diba? Bakit? Kasi, sa kanila daw ang prinsipyo, kailangan deserving ka. You deserve that kind of, hindi ka para bagang, hindi, kinakuha ko to out of not working for it, parang ganun. O hindi mo diniserve. Doon sa kanila, ganun sila pag hindi deserve, hindi nila kukunin kasi kahihiyan yun. Di ba? Parang hindi sa kanila honorable yung ganun. Sa atin, hindi mo na nga deserve. Pag nanakaw na nga, ang inilalagay mo pa pangalan mo. Diba? O ito, pangalanan nyo na yung BBM. Ha? Pangalanan nyo na yung balance. Ayan o.
Ang linaw, oh. Baseline, balance, manage. Pinilit talaga ang BBM. Walang kwenta eh. Ayan eh, walang kwenta yung pangalan na baseline, balance, manage. Anong klaseng yan? I mean, halimbawa, di ba, BPI, Bank of the Philippine Island, talagang bagay. BDO, Banco de Oro, di ba? Alam mo yon, yung talagang tama. Dito, parang nakaisip lang. Basta, ipilit natin BBM. Balance, anik-anik, at saka baseline, balance, management. Bahala na si Batman kung anong susunod na mga words dyan. Basta lang maipilit natin. Ganon sila ka-proud sa katarantaduhan nila. Only in the Philippines. Ang si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa district From the President's Budget yan, ha? Ladies and gentlemen, 30 billion ang allocable ni Sandro at ng pinsan niyang si Martin Romualdez. Ha? Allocable, BBM. Sa kanila yan. Ibig sabihin, naka-allocate sa kanilang distrito yan. Ganyang kalaki. Saan galing? Saan galing? Sa Senado ba? Hindi. Saan galing? Sa Office of the President mismo. Tapos sasabihin nila, walang kinalaman si Marcos. Gago! Ang linaw pa sa mas malinaw. Ayo. ICI. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Tapos sasabihin nyo, there is no direct link to the President. At the same time, walang direct link din kay Romualdez kaya hindi pa nakakasuhan. Gago! Ano ba? Bobo ba kayo dyan sa ICI o talagang bobo lang kayo? Ayan na eh. engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable. Nagmumula kasi ang BBM parametric formula sa mga district engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, ID Reyes. Ulitin natin yung part na yun, ha? Ay, sorry. Ba't nawala? Umabot sa 3 na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang Alam mo, mga kababayan, kahit anong paglilihis gawin ng gobernong ito, kasi hanggang ikaw ay nandun sa katotohanan, mananaig ka mananalo ka. Ayan ang ako, advice ko yan. Kaya din ang advice ng aking tatay palagian. Just stick to the truth and you would succeed sa lahat ng bagay. Especially in vlogging. Just stay on the truth. Doon ka lang sa totoo. Hindi ka magkakamali. Kasi alam mo, kaming magkapatid, ina-advise kami palagi ng aking tatay. At alam naman ng tatay namin na hindi kami kasindunong niya. Kasi abogado tatay ko, magaling talaga yan. Trial lawyer yan, corporate lawyer yan. Kabisado niya pasikot-sikot, kaliwa kanan. Isa lang ang advice niya sa amin. Kasi kami, pinilit niya kami nung mag-abogado. Ako naman si Banatbay, ang hilig ko kumanta. Ang hilig ko magtambol. Alam mo yung tambol? Kaya ako nag-aral ng sa College of Music sa UP Diliman. Panis, Brad, panis. Diba? Musikero ko, musician ako, Brad. Tapos si Utol, nag-Sanbeda, yun. Yan ang isa sa pinakamalupit na pag-aaral ng law. Nag-law rin naman siya, kaya lang, bandang 2 years to 3 years, nagloko-loko na. Ayun, nagmahal, umibig, nagkaloko-loko. Binuking, ano? Huwag niya sasabihin. Basta ganun, tumigil siya. Anyway, in other words, hindi namin naabot ng aming tatay. Di ba? Pagdating sa talino, pagdating sa accomplishment sa school. Pero ngunit datapat subalit.
ang sabi lang niya sa amin, isang advice lang, stick to the truth. Panghawakan niyo yung katotohanan and the rest, alam mo yun, matututunan mo na. Huwag kang magsinungaling. Panghawakan mo lang yung katotohanan at ang mga tao manunood na sa'yo. Kaya nga natutuwa ako eh. Kasi yung mga nanonood sa atin, dito walang biro, ayoko na lang sabihin, mga tycoons. Oh, mga dating senador, dating mga matatas. Di ba si Pangulong Duterte nga noon, nanonood sa ating madalas, pampatulog niya tayo o pampagising, di ko alam kung which is which. Basta talagang, di ba nakita nyo naman, it's because we are sticking doon sa truth. Hindi tayo nagmamalaki. Wala tayong dunong kung hindi yung katotohanan. Panghawakan natin. Bakit ko sinasabi yan? Hindi dahil sa nagmamalaki ho tayo. Sinasabi kasi natin yan, dahil pag ikaw nag-stick ka dun sa truth, lalabas yan at ikaw ay magiging tama. Naintindihan natin? Katulad nito, galit na galit sila kay Zaldico kasi sinasabi nila na ano lang yan, nag-iimbento, ganito, hindi totoo yan. Oh, sabi ko naman sa inyo, I know, si Zaldico merong mga kasinungalingan. Alam ko yun. Pero meron din siyang mga katotohanang sinabi. At yung mga katotohanan niyang sinabi, nakita nyo ngayon, lumalabas. Diba? Lumalabas kasi sinabi niya katotohanan. Ayan yung sinabi niya na ano nangyari? Eto, alinaw-linaw. Allocation ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Lumabas sa pag-aaral nitong PCIJ na ito. Doon pa lang At eto pa. Kahit anong pang-divert ng administrasyon na to sa mga issue, lalabas at lalabas ang katotohanan. Isang ang diversion nila ngayon ay itong video ni BP Sara Duterte na kung saan sinabi niya na yung highest rating ng COA. Alam mo anong ginawa ng mga mainstream media? Binaboy nila. Binaboy nila yung mga comment ng COA, hinanapan ng butas at kung ano-anong akusasyon at kahit po yung mga vlogger nila na mga bobo at tatanga-tanga ay yan ang kinarga. Ang problema, pagkasinungalingan, mabubuking at mabubuking. Pagkatotohanan, mananatiling katotohanan. Halimbawa na lang yung bayot ng Canada. Yung bayot ng Canada na ang tapang-tapang na manghamon sa Banateros pero yung utak niya sukdulang kabobohan. Ang tapang-tapang na maghamon pero ayaw naman pumunta dito sa Pilipinas panagutan ang kanyang mga sinasabi. Puro fake news. Sabi ko nga walang problema kung gusto mo ng debate. Basta dito ka sa Pilipinas para lahat ng sasabihin mo, you will be accountable to what you going to say. Ang dami nga nagsasabi na wag ko na daw ito nga patulan. Hindi pwede. Kaya natin ito pinapatulan dahil para yung kanyang kabobohan ay sumagad. Kasi marami na tayong pinatulan. Halimbawa, yung kabobohan ni Sangkay noon, sa Talano Gold. Di ba? Ngayon, eto, meron na namang isang bobo na nagpapakalat ng kung ano-anong fake news sa KOJC, fake news sa Iglesia ni Cristo, na out of line na. Fake news. Eto na naman, nagpakalat na naman siya ng kabobohan. Buti na lang, merong isang vlogger na doon pa lang sa kanya, tablado na siya. Pakinggan nyo ito Wag ko kayong tatawa kasi nakakahawa yung tawa nito Naku po, bayot. Ito yung si Jesus na bumabanat dun sa bayot. At ito kasi yung sinabi ni Bayot. Ayan bumili ng motorcycle na 1.2 and 300 each CCTV. 300,000 na yan. Tsaka 1.2. Ano daw yung 1.2? Harley Davidson daw ba yun? Nagmagaling pa ang wala na atang Harley Davidson na 1.2 ngayon. Siguro kasi yung mga maliliit ng Harley Davidson, alam ko hindi na binibenta yung mga 750 nila Nagmagaling pa, bobo naman. Pero at the same time, mali pa rin yung intindi niya. Ang bobo ang puta. Nakita niya na motor vehicles. Ang kanyang pagkaintindi motor. Ang bobo mo. Motor vehicle. Kaya intindi daw niya, motorcycle. Ina mo. Nagmamagaling ang puta. Nabasa niya, motor vehicles. Ang pagkaintindi niya motor, Bisaya ka dong. Hoy! Wag mo iniinsulto kami mga Bisaya, ma.
Hindi po ako Bisaya. Pero hindi, joke lang po yun. Joke lang. Huwag kayo ma-offend, ha? Kingi naman bayot ka, patawa ka. Magkano? 1.2? Harley Davidson? Jackpot ang makakuha. Isang tanga talaga. Kingi naman bayot. Eto po, yung bayot na yun po yung naghahamon. Sige nga, tingnan natin kung anong level ng utak mo sa utak. Ang bira ka, maghahamon ka, yung motor vehicle, hindi mo alam? Mantakin mo, ang lakas ng loob maghamon. Ha? Pero yung motor vehicle, ang intindi niya doon, motorcycle. Pero may gana siya maghamon, ha, ng debate sa Banateros. Ang bira ka, Brad. Ang bira ka. Bakit mo naiisip yung mga ganon? Ha? Bobo kang talaga no? Nagparehistro ka na ba ng sasakyan? Pag nagpaparehistro ka ng sasakyan, nakalagay doon, motor vehicle registration. Oh, di ba? So pwede mong iparehistro basta may engine at gumagamit ng kalsada. Di ba? Ang mga hindi lang siguro nirehistro, pison, crane. Hindi natin nirehistro yung mga yan. Bulldozer, backhoe. Oh. Alam ko, kasi hindi talaga nirehistro yan. Hindi naman yan tumatakbo ng malalayo sa kalsada. Dinadala naman yan ng mga self-loading. Pero patawa ka talaga, girl. Nakita mo lang motor. Motor! Oh, motor! Motor vehicle! Bumili ng motorsiklo si Vice President. Kingin naman. Naku pa, bayot. Sayang ang bayot. Bobo. Alam mo, bayad ng Canada, libre naman ng Google ngayon. O kaya, kahit siguro magbayad ka ng konti sa ChatGPT, tanungin mo. Ang dali-dali mag-research. Kaya tuloy, wala ka daw trabaho dyan eh. Sabi ni tayo ko, sabi ba nagsabi nun? Kaya ka daw walang trabaho dyan eh, kasi kung ganyan kakabobo, wala talagang kukuha sa'yo. Ito, ako na nag-research para sa'yo, para mapadali na, ha? Medyo, sagad yung kabobohan mo. Ayan, Motor vehicles means any vehicle that is powered by a motor engine. Ito, sagot ni ChatGPT to, ha? And it is used on public roads. In simple terms, lahat ng sasakyang may makina na tumatakbo sa karsada. Kasama na dyan, kotse, motorsiklo, truck, bus, van, SUV, jeep, tricycle kung may motor. Hindi kasama, bikes, e-scooter, kariton. Mamaya baka sabihin niya pa yan, bumili si VP Sara Duterte ng kariton. Brad, hindi motor vehicle yun, ha? Diba? Ano ba't ko ito pinopoint out? Kasi alam mo, yan yung sinasabi natin eh. Kasi ngayon, tinatadtad sa social media na mga fake news about sa COA report. Kasasabi lang ng unmodified yung pinasa ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, maayos. Oo, merong mga maliliit na komento, pero hindi yun, ibig sabihin, kinurap. Maayos po ang budget. Hindi nyo na nga binigyan ng budget na malaki. Nirereklamo nyo pa. Diba? Ito. Bakit hindi ninyo busisiin ang budget ng Office of the President? Mainstream media. Lalong-lalo na yung bayot na taga News 5. Yung bayot ng taga News 5 halatang-halata na binubutasan si VP Sara Duterte. Ano yan eh? Taga Davao yan eh. Dapat hanapin nyo yan sa Davao. Pagsabihan ninyo at sabihin ninyo, wag naman ganyan. Wag nyo sasaktan na, wag nyo kukurutin, wag nyo sasampalin, wag nyo Sabihan nyo lang, wag naman ganyan, i-report mo naman ng tama. I-report mo naman ng tama yung hindi yung sinisilipan mo ng butas. Bakit hindi mo silipin ang Office of the President na nandoon ng napakalaking confidential fund? Saan napupunta yun? Sa mga vlogger nilang bayot? Hindi, di ba? Dapat yun ang tinatanong nyo. Kasi ang laki ng confidential funds ng ng Office of the President. Kung tinatanong nyo nga yung confidential funds noon na sobrang baba ni VP Sara Duterte, ba't ito hindi nyo tinatanong? O pati itong mga, although hindi to media, yung mga vlogger ni Marcos na pinupuna yung motor vehicle, halata. Oh, anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Di ba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito. Nako, nakakadiri.
nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko, Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalita niya ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na, putang ina nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman. Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalito.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.